Si Luis Chavit Crisologo Singson ay isang kilalang Pilipinong negosyante at veteranong politiko na tinataguriang political kingpin ng Ilocos Sur. Kilala siya sa kanyang makulay, kontrobersyal at matagal na karera sa lokal at pambansang politika. Nagsimula ang kanyang buhay politika noong dekada 60 at tumagal ng mahigit 5 dekada. Unang pumasok sa politika noong 1963 bilang konsehal ng Bigan. Nagsilbi siya sa iba't ibang termino, 1972 hanggang 1986, 1992 hanggang 2001, 2004 hanggang 2007 at 2010 hanggang 2013 na umabot sa halos 3 dekada bilang gobernador ng Ilocos Sur. Bilang kongresista, naging kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur mula 1987 hanggang 1982. Siya ang nag-akda ng Republic Act 7171. Ang batas na ito ang nagbigay ng bahagi ng excise tax ng tobacco sa mga Ilocos provinces na nagpayaman sa kanilang ekonomiya. Nagsilbi siya bilang alkalde mula 2019 hanggang 2022. Bago pa man naging malaking pangalan sa politika, pinamahalaan ni Chavit ang iba't ibang negosyo ng kanilang pamilya. Hawak niya ang mga kumpanya sa konstruksyon, plantasyon ng tabako, transportasyon, istasyon ng radyo at mga sinihan. Itinatag niya ang LCS Group of Companies na may malawak na pamumuhunan sa telekomunikasyon, aviation, mining at real estate. Naging malaking bahagi rin siya ng pagdadala ng prestihiyosong Miss Universe pageant sa Pilipinas noong 2016. Noong taong 2000, ibinunyag ni Chavit na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ay tumanggap ng milyon-milyong pera mula sa iligal na sugal ng wetting. Ang expose na ito ang nagbunsod ng impeachment trial at ng makasaysayang EDSA People Power 2 na nagpatalsik kay Estrada sa pwesto. Dahil sa tindi ng labanan sa politika sa Ilocos, partikular laban sa pamilyang Crisologo noong kanyang kabataan, nakaligtas si Chavit sa isang madugong pananambang at angkang pagpatay. Si Singson ay nakaligtas sa kabuang 7 pagtatangka sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagtaka sa kamatayan, madalas siyang tinaguriang may siyam na buhay sa mundo ng politika. 6 na beses siya ang hinarang at pinaputukan ng baril ng mga armadong kalalakihan sa magkaibang pagkakataon. Noong taong 1972, pinapunan ng granada ang isang plaza sa Ilocos Sur kung saan siya ay naroon. Sumabog ito nang naging sanhi ng pagkamatay ng 17 katao at pagkasugat ng halos 100 iba pa. Himalang nakaligtas si Singson matapos siyang mayakap at magsilbing panangga ng isang matabang babae. Nakasayaw niya noon na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. Bukod sa mga sadyang pag-atake, milagro rin siyang nakaligtas mula sa isang matinding helicopter crash na lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang indestructible na politiko. Ang nag-iisang opisyal na naging asawa ng politikong si Luis Chavit Singson ay si Evelyn Versosa Singson. Ngunit nagkaroon din siya ng iba pang naging kilalang kapareha o common law wives sa kanyang buhay. Hayagan namang inamin ni Singson sa isang pahayag na siya ay nagkaroon ng 24 na anak o katumbas ng 2 dosena mula sa kanyang iba't ibang naging kapareha. Mayroon ding anak si Chavit Singson na nahuli sa Hong Kong na ang pangalan ay Ronald Singson. Noong July 11, 2010, bago siya bumiyahe patungong Macau, inarang si Ronald Singson sa Chek Lap Kok International Airport sa Hong Kong. Nahulihan siya ng 6.67 gramo ng cocaine at 2 tabletas ng Valium sa kanyang mga gamit. Siya ay kasalukuyang nakaupo bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Sur nang maganap ang insidente. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa Kongreso matapos ang usapin.
Naghain siya ng guilty plea at ipinaliwanag ng kanyang kampo na ang droga ay para lamang sa kanyang sariling konsumo at hindi para ibenta. Noong February 2011, inatulan siya ng korte sa Hong Kong ng 1 taon at 6 na buwang pagkakulong. Dahil sa ipinakitang magandang asal sa loob ng piitan, hindi niya tinapos ang buong 18 buwan. Siya ay napaaga ang laya at opisyal na nakabalik sa Pilipinas noong January 14, 2012. Si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ay inaresto noong June 11, 2026 dahil sa kasong cyber libel. Gayunpaman, agad din siyang nakalaya matapos maglagak ng piyansa. Inihain ng Quezon City Police District ang warrant of arrest na nag-ugat sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang warrant ay inisyo ni Judge Marie Jean Cecil Umali ng Regional Trial Court Branch 21 sa Bigan City, Ilocos Sur noong June 10, 2026. Isinagawa ang pag-aresto sa kanyang tahanan sa isang eksklusibong subdivision sa Barangay Ugong Norte, Quezon City, bandang 1:18 ng hapon. Matapos dinala sa presinto para sa karaniwang booking procedure at pagkuha ng mugshot, agad na nagbayad si Singson ng piyansang nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Kaya siya ay pinalaya rin sa mismong araw na iyon. Ayon sa ulat ng Enquirer, itinuturing ni Singson na isang uri ng pamumulitika o political harassment ang kaso. Dahil dito, tinawag niya itong isang badge of honor o karangalan dahil ito ay pagkakataon upang maipaglaban niya ang katotohanan. Hindi hiyagang pinangalanan ni Singson kung sino ang naghain ng reklamo, ngunit nagbigay siya ng pahiwatig sa kanyang mga naging pahayag sa media na may kinalaman ito sa kanyang mga naunang expose laban sa korupsyon sa pamahalaan. Sa ngayon, nananatiling malaya si Singson habang hinaharap ang proseso ng batas para sa naturang kaso. Naging hati ang opinyon ng publiko at ng iba't ibang kampo sa politika ukol sa pagka-aresto ni Chavez Singson nitong June 11, 2026. Ang mga reaksyon ay umiikot sa usapin ng kalayaan sa pagpapahayag, usaping legal at pamumulitika. Maraming kritiko at taga-suporta ni Singson ang naniniwalang may halong politika ang pagka-aresto. Inibigyan din nila na nangyari ito matapos ang kanyang sunod-sunod na matatapang na pahayag laban sa administrasyon ukol sa korupsyon sa flood control projects. Muling nabuhay ang diskusyon ukol sa Cybercrime Prevention Act. Maraming netizen at human rights advocates ang nagsasabi na ang batas sa cyber libel ay madalas na ginagamit ng mga nasa kapangyarihan upang patahimikin ang mga kritiko at maghihiganti sa mga kalaban. Sa kabilang banda, may mga nagtatanggol sa legal na proseso. Ayon sa pananaw na ito, ang pag-aresto ay pagpapatupad lamang ng batas dahil may legal na warrant o kautusan na inisyo ng korte. At walang sino man ang dapat mas mataas sa batas, maging kilalang politiko man. Marami ang mas interesado sa katauhan ng nagreklamo dahil hindi pa inilabas ang pangalan ng complainant. Marami ang nag-iisip kung ito ba ay isang mataas na opisyal ng gobyerno o isang pribadong individual na naapektuhan ng mga nakaraang revelasyon ni Singson. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang Malacanang ukol dito, habang ang kampo naman ni Singson ay naghahanda na para sa kanilang susunod na legal na hakbang matapos itong magpiyansa.